Mayor, gaano kaseryoso yung sitwasyon nyo dyan sa Baguio? Bakit kinailangang magdeklara po ng state of calamity? Well, alam mo kasi kung titingnan mo, babasahin mo yung provisions ng National Energy Emergency na dineklara ng ating presidente. Ang mobilization kasi noon, mga national government agencies. At kung titingnan mo yung task lang ng local government, parang na-encourage lang kami to support the program, yung uplift, at the same time, to allocate resources. Uh, So, ang naisip namin, mag-declare kami ng aming state of calamity para magamit talaga namin ang aming mga resources, personnel, especially yung aming QRF. So, para ma-mobilize namin, kasi kulang nga kami ng pondo sa pag-address nito mga pangangailangan namin kasi hindi mo naman namin na plano yan last year eh. These are the unknown variables natin, ang program. Kaya mabuti na yung may available kami na pondo talaga para i-address namin. Katulad nitong nabanggit mo kanina na kinukulang yung aming mga sasakyan pagdating sa gabi. So nagtayo kami ng tinatawag nating Emergency Transport Support Program, ETSP. At we're spending about almost 2 million a day, every night, 2 million a night para dyan. Pag binuo namin ng 100% yung mga sasakyan na gagamitin. Pero ang ginawa namin, 20% lang. So we're now spending about 1.9 million a week. Pero tataas namin yan pag talagang grumabi yung If sitwasyon you sa see the gabi. need. Oo. Yes, oo, tataas Paano pa po namin yung yun? percentage. Mayor, parang service contracting. Yung mga apektado, yun din ang kinukuha nyo. Parang ganun siya, pero kwan siya, meron siyang certain provision. Para siyang service contracting, pero yung backload lang muna ang binabayaran namin. No? Tapos, hindi siya libreng sakay. Pwedeng mag-charge yung mga drivers para may additional income sila. Ang babayaran lang namin, pagpabalik sila, lalo na, pagdating ng gabi, wala na silang Walang backload eh. sakay. Yun ang Oo. babayaran namin. So nagkaroon kami ng formula. Ipag-usap kami sa transport sector, nakagawa kami ng isang formula na nagkaroon kami ng agreement. So ngayon po, masasabi natin na wala nang masyadong problema or hindi na po hirap yung mga residente ng Baguio na makasakay. Kasi nailabas din sa mga balita na sila na yung nagsasabing, sige, magtaas na tayo ng pamasahe. Pumapayag na kaming magtaas ng pamasahe, may masakyan lang. Totoo naman yan. Kaya lang, siyempre, prohibited yan. At alam mo naman, baka biglang may mag-exploit, take advantage. Pwede naman tip box. Yun naman ang sinabi namin. Pwede naman kayo magbigay ng tip. Pero hindi ibig sabihin niya na pwede nang itaas. Kaya naman, napag-isipan namin itong ETSP na to. Oo. May nagsabi rin po kasi na, although medyo naintindihan ko po na yung pangangailangan ng pagdedeklara ng state of calamity. Kasi sinasabi, baka hindi na daw kinailangan itong gawin pa dahil nga may national energy emergency naman na idineklara ang Pangulo. So lumalabas pala doon na Mayor na oo, merong national energy emergency, pero it doesn't follow na pwede nang magalaw ng LGU yung para sa Quick Response Fund. Iba-iba kasing interpretation na paano Cheryl eh. Ang sa amin para makasigurado kami hindi kami mag-violate ng COA rules. Kasi ang sabi ng COA rules and regulations, kailangan state of calamity para ma-utilize namin yung aming QRF. So, be compliant with that provisions. Dito, dineklara namin. Wala namang masama. Diba? Wala namang masama. May Walang sapat po conflict. may sapat po bang pondo kung magtutuloy-tuloy pa nga itong pagtaas na presyo ng langis? Magandang katanungan yan. Siyempre, kailangan din namin ng talagang suporta ng national government. Lahat ng local government, nag-uusap kami ng mga kasamahan kong mga mayors, lalo-lalo yung mga mayors for good governance, talagang nahihirapan ngayon. Sa amin nga, dito lang sa pagbigay namin ng suporta sa aming taxi drivers, itong mga jeepney drivers namin, gumagastos kami ng almost 20 million na. 9 million, 9.5 million bawat isang sektor yan. Subsector rather. PUJ, patas taxi. So gumagastos na kami ng almost 19 million pesos. Minsanan pa lang yan. One time pa lang yan. Iba pa yung ibibigay namin sa mga poorest of the poor, yung mga nagkakaroon financially challenged, iba pa yung mga talagang marginalized, iba pa yung mga kabataan na nahihirapan din. Iba pa yun.
bibigyan pa namin ng mga financial assistance.